Mga ka-Republic, match-up made in heaven. Ito ang pahayag ni Tim Cone sa pangatlong tapatan ni Justin Brownlee at Randy Jefferson. Sa naunang dalawa, si RHJ ang nagwagi. Ngunit dala-dala naman ni JB ang karangalang tinalo niya si Jefferson sa Hangzhou Asian Games kung saan pinataob ng gilas ang kupunan ng Jordan. Sa pangatlong paghaharap nila sa PBA Finals, hangad ng Ginebra Import muling maibigay sa Ginebra ang isa pang titulo. Huling nag-champion ang Gin Kings noon pang 2022 Commissioner's Cup kung saan nakalaban nila ang Bay Area Dragons. Sinabi naman ni RJ Abarrientos, hindi pa rin daw magiging madaling kalaban ng Tok and Tex kahit nawala si Jason Castro sa eksena. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, malungkot man para sa mga fans ng Tok and Tex na out na sa equation si Jason Castro sa Best of 7 Final Series, naniniwala naman si Super Rookie RJ Abarrientos na hindi pa rin magiging madaling kalaban ang tropang Giga. Nakatitiyak daw siyang mag-i-step up ang ibang locals ng TNT sa darating na Final Series na sisimulan sa March 14. Di naman kesyo na wala si Kuya Jason na i-give up na ang TNT, sabi ni RJ sa mga reporter. Andyan daw sina Reynam Batak at Brian Heruela para punan ang pagkawala ni Dablar. Hindi na muna makapaglalaro ang two-time best point guard of Asia hanggang sa All-Filipino Cup dahil sa tinamong injury sa Game 2 ng semifinals. Sariwa pa rin sa alaala ng Ginebra rookie na dinomina siya ni Castro sa Governor's Cup Finals. Sa Game 6 ng Finals noong nakaraang conference, nagsikap si RJ na mapahaba pa ang series at umiskor siya ng 31 big points. Ngunit mas nanaig pa rin ang Tok and Tex, with Jason Castro scoring 13 points in that game to claim the Finals MVP award. This time ay wala si Jason Castro at naiwan kina Reynam Batak at Brian Heruela ang role ni Dablar. Ipinakita ni Stingray kaya niya mag-step up kapag kailangan ng kanyang team tulad ng kanyang ginawa sa Games 4 and 5 noong semis kontra sa Rain or Shine. Ewan lang natin kung magiging effective siya ni Jason Castro laban kay RJ Abarrientos sa finals na darating. Muli sasandal ang Tok and Tex sa walang kapagurang si Randy Jefferson, and for the third time, makakabakbakan niya si Justin Brownlee. 2 beses na tinalo ni RHJ si JB sa championship. Si Jefferson ang naglagay ng mantsa sa dating malinos na record ni JB sa final series, at sa pangatlong pagkakataon, hindi lang si Brownlee ang seryosong makabawi. Pati ang buong kupanan at si Tim Cone nakahandang gawin ang lahat para muling makuha sa TNT ang corona. Sinabi ng American mentor, ang match-up nina Justin Brownlee at RHJ ay made in heaven. Sagupaan ng dalawang phenomenal import dito sa PBA. Si Justin Brownlee ay masasabing nagpabago sa kapalaran ng Ginebra mula nang dumating sa kapunan noong 2016. 6 na championship na ang naibigay niya sa PBA Most Popular Basketball Team na nasundan ng 2 gold medal sa international stage para sa Gilas, Pilipinas. Si RHJ naman, 2 kampyonato na ang naibigay sa Tok and Tex kalaban ng Ginebra at si JB. At sa pangatlong pagharap nila sa finals, nasa balikat ni Brownlee at ng buong Ginebra squad ang bigat ng misyong tapusin na ang dominasyon sa kanila ng Tok and Tex. Gustong patunayan ng mga mag-aalak hindi sila kayang matatluhang sunod ng TNT. Doon sa mga nagtatanong kung makapaglalaro ba sina Justin Brownlee at Troy Rosario sa Game 1, sa palagay po natin ay kaya naman. Si Troy na rin ang nagsabi na tapilok lang ang isang ankle niya at siniguro raw ng kanilang physical therapist na makaka-recover siya just in time for the finals na mag-i-start nga sa March 14. Sa kaso naman po ni Justin Brownlee, maraming nagulat dahil may asthma pala siya. Bihira po yan sa isang aktibong atleta. Pero nakatitiyak po tayo hindi naman ganoon katindi ang asthma attack sa Ginebra resident import, kaya siguradong maglalaro siya sa Game 1. Matagal na hinintay ni JB ang muling makaharap sa finals ang TNT at si Jefferson, kaya tiyak na ikukondisyon niya ang kanyang katawan.
Sa kaso naman ni RHJ na isang Muslim, sinabi niyang nakahanda siyang i-break ang kanyang fasting para makatiyak na may sapat siyang enerhiya sa pakipagsagupa nila sa Hinebra. Ganyan po katindi ang determinasyon ng TNT Import para sa final series na ito. Kaya mainit at intense na bakbakan ang siguradong masasaksihan nating lahat. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.